Hindi rin nakaligtas sa fake news ang isang mambabatas matapos mabiktima ng deepfake. Kaya naman nananawagan ng ilang mambabatas sa publiko na maging mapagmatsyag laban sa fake news. Si Vel Custodio sa detalye. Nagpabala si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong na maaaring mas dumami pa ang mga deepfakes, trolls at fake news o disinformation habang isinasagawa ng House of Representatives ang mga proceedings ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin ang AI technology, may mga deepfakes na lumalabas na ngayon, no? So, ang sa akin lang ganun ata yung mangyayari in the coming days. Lalo na halimbawa yung mga miyembro ng House of Representatives na perceived to be their enemies, talagang greatly targeted yan ng mga trolls yung gumagawa ng ganyang mga fake na mga accounts para targetin yung personality ng isang tao. Una nang nabiktima ng deepfake si Pampanga 3rd District Representative Mica Gonzales. Agad naman niyang pinabulaanan ang authenticity ng umano'y deepfake na video na kumakalat sa social media. Binibiro ko na lang din yung mga kasamahan ko. Sabi ko, sige na lang, at least nakakatulong din tayo dun sa mga walang trabaho. Kasi nabibigyan sila ng pera para maging trolls. Binigyan diin ni Adyong na dapat manatiling mapagmatiyag ang publiko sa mga impormasyong nakikita sa social media. Kailangan maging discerning tayo. Maging mas masusi ang ating pag-appreciate sa ating mga nakikita online kasi karamihan po diyan ay hindi tama at hindi totoo. Matatandaan parehong nakakuha ng 54 na botong pabor, isang hindi pabor at 0 ang nag-abstain sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong nakaraang linggo. Kaya naman tuloy ang proseso ng impeachment ng pangalawang Pangulo sa Kongreso. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.